Brother Ginoong Kelly, bali tungkol po sa 10 na sinabi ninyo, sinasabi nyo. Nakita ko po sa mga salitang binitiwan nyo kanina na ang 10 utos pala ay inaalis na ng dating daan. Tama po ba? Hindi, mali naman sa... Wala naman ako inalis. Sige po. Inalis ni Kristo. Siya nag-alis eh. Hindi naman ako, ba't mo pagbibintangan? Okay, so ang sabi po nung nagtatanong kay Eileen na inalis daw ng dating daan ang 10 utos. Kaya sinagot po siya ni Soriano na ang sabi niya, si Kristo daw po ang nag-alis. So ano ang inalis ni Kristo ayon kay Soriano? Ang 10 utos daw po. Pero kung si Kristo naman ang tanungin natin, kung inalis ba niya ang 10 utos, ang sabi ni Kristo sa Matthew chapter 5 verse 17, hindi niya inalis. Pero ang sabi ni Soriano, inalis daw ni Kristo. So sino ngayon sa kanila ang dapat nating paniwalaan? Kasi malinaw naman po na sinabi ni Kristo na hindi ako pumarito upang ipawalang bisa ang kautusan. At ito po ay ipinagtibay ng Panginoong Hesus sa verse 18 at saka sa verse 19 na ang kautusan ay mananatili at dapat sundin. Kaya sinabi po ng Panginoong Hesus na sino man, abay wala pong exempted dyan. Kahit sinong tao, mapastor man yan, pare, ministro, kahit sino, mayaman man at mahirap, ang sabi ng Panginoong Hesus, sino man sa inyo ang sumuway sa isa sa mga utos na ito at magturo ng ganun sa mga tao. Nako, ang dami nagtuturo ngayon na wala na ang 10 utos. Pero dito, merong babala ang Panginoong Hesus para doon sa mga nagtuturo na wala na ang 10 utos. At ganun din sa mga taong tumanggap or naniniwala na ang 10 utos ay wala na. Kasama sila dito. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, sino mang sumuway sa isa sa mga utos na ito. So ibig sabihin, lahat ng sumuway. Kaya meron pong 2 uri ng tao ang binigyan ng babala dito ng Panginoong Hesus. Una, yung mga nagtuturo na wala na ang 10 utos. At pangalawa, yung mga naniniwala na ang 10 utos ay wala na. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga napakinggan. Suriin natin kung ito po ba ay naayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. At kung nagbibigyan ng babala ang Panginoong Hesus sa mga sumusuway sa 10 utos ng Diyos, ay meron din naman po siyang hinandang regalo para sa mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. Dahil ang sabi po na sa verse 19 na ang sino mang sumusunod sa mga utos na ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So muli po ay ipinagtibay ng Panginoong Hesus na ang 10 utos ay nagpatuloy sa kadahilan ng nagbibigay po siya ng warning sa mga sumusuway sa kanyang mga utos at naghahanda naman siya ng regalo ng buhay na walang hanggan para sa mga taong sumusunod sa kanyang mga utos ng may pananampalataya kay Kristo. Actually, nililinaw ko lang po, brother. Hindi, wala naman ako sinabing inalis ko. Ang nag-alis si Kristo, inalis niya ang una upang maitatag ang pangalawa. Si Kristo nag-alis eh. So ginamit po niya ang Hebrews chapter 10 verse 19 para patunayan na ang 10 utos ay wala na. Ngunit ang tinutukoy po ng talatang ito ay ang paghahandog ng mga hayop para sa mga kasalanan at hindi po ito patungkol sa 10 utos. Kaya kung may mga Biblia po kayo, buksan niyo po at basahin niyo po itong talatang ginagamit ni Soriano sa Hebrews chapter 10. Umpisahan niyo po sa verse 1 hanggang sa verse 10 at kayo po mismo ang makakatuklas na ang talatang ito ay wala palang kinalaman sa 10 utos. Dahil ang mababasa niyo po dyan ay patungkol po sa pag-aalay ng mga hayop para sa mga kasalanan. Mababasa niyo po dyan na yung mga hayop para sa kasalanan ay hindi nakakaalis ng kasalanan. Kaya si Kristo ang inalis sa cross dahil sapat na ang kanyang dugo para sa ikakalinis ng kasalanan. Kaya ang kautosang inalis po dito sa Hebrews chapter 10 verse 9 ay ang kautosan ng paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan at hindi ang 10 utos. Paano niya inalis? O, papakita ko sa iyo ha. Narinig niyo sinabi sa tao ng una, huwag kang papatay. Di ba yan yung nasa 10 utos? Di ba yan yung isa sa utos? Huwag kang papatay. Sino man pumatay, mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat! O, iba ito. Kaya nga datapwat eh. Kung Tagalog ka, alam mo kahulugan ng datapwat, ngunit, subalit. Di ba? Pag ngunit, subalit, datapwat, ay ibig sabihin iba. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa kahatulan. Ang magsabi sa kanyang kapatid Raka, mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang magsabi sa kanyang kapatid Ulul ka, mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Di iba ang kautusan ngayon. Hindi yung huwag kang papatay.
Magsabi ka pa lang ng masama, magalit ka pa lang, bawal na. Mas mabigat ngayon. Okay, so pinagdiinan po niya yung salitang datapwat. Ikaso kahit anong gawin nating pagdiin sa salitang datapwat ay hindi po talaga mapapatunayan sa talatang yan na inalis na ni Kristo ang 10 utos. Wala kang mababasa dyan sa buong chapter 5 ng Matthew or kahit sa buong Biblia from Genesis to Revelation na inalis na ni Kristo ang 10 utos. At yung Matthew chapter 5 verse 22 po, ang talatang yan ay patungkol po sa pag-ibig sa kapwa. Kaya sinabi po dyan na kapag napupuot ka sa iyong kapwa, ikaw ay magkakasala. At ganun din kapag nagsasabi ka ng mga hindi magandang bagay sa iyong kapwa, ikaw din ay magkakasala. Kasi yan po ay nakapaloob sa kautosang ibigin mo ang iyong kapwa. Dahil ang 10 utos po ay nahati lang yan sa dalawa. Una, pag-ibig para sa Diyos. Diyan po nakapaloob yung huwag kang magkaroon ng ibang Diyos, huwag kang sumamba sa mga inanyo ang larawan, at ipangilin mo ang Sabat sa 7 araw o sa araw ng Sabado. At ang pangalawa naman po ay ang kautosan na pag-ibig para sa tao. Diyan po nakapaloob yung huwag kang magnakaw, huwag kang papatay, igalang mo ang iyong mga magulang, huwag kang mangangalunya. Kaya yung mga binanggit ni Kristo diyan sa Matthew chapter 5 verse 22, yan po ang laman ng kautosang ibigin mo ang iyong kapwa. Ito ay parte ng 10 utos. Kaya ang talatang ginamit ni Soriano ay nagpapatunay lamang na ang 10 utos ay nagpatuloy. At tandaan po natin itong sinabi ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, huwag ninyong isiping na parito ako upang alisin ang kautusan. Tapos ngayon, ang daming taong nag-iisip na inalis na ni Kristo ang kautusan. Ngunit Biblia po mismo ang nagpapatunay na ang mga utos ng Diyos ay nagpapatuloy. Kaya sinabi ni Kristo na, if you love me, keep my commandments. Walang ibang magpapatunay kung iniibig mo ba ang Diyos. At ito po ay sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga utos. Ngayon ang tanong, kanino ka naniniwala? Sa mga tao bang nagsasabi na inalis na ni Kristo ang 10 utos? O si Kristo na nagsasabing hindi niya ito inalis? Kanino ka ba naniniwala?